Masusi rin ang paghahanda ng palasyo para sa nalalapit na paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kabilang sa kanilang pinaplansya ngayon ng mga dadalo. Samantalang umaasa naman ng palasyo na makadadalo si Malaysian Prime Minister Najib Razak sa paglagda sa naturang kasunduan. Narito ang report. Ibayo na ang paghahanda para sa paglagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front sa March 27. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, isa sa pinal ng palasyo ang guest list, kabilang na dito ang mga dadalong miyembro ng Diplomatic Corps, ibang dayuhang bisita at Mindanao stakeholders. We are expecting more than 1,000 guests to witness the signing of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Venue will be in the Malacanang. We are expecting members of the Diplomatic Corps, members of the International Contact Group, the International Monitoring Team, and also particular individuals who helped the process over the years. We're also inviting congressional leaders and the House of Congress and the Senate also to witness the historic signing, and also some countries where they have participated through their ICT, the ICG and the IMT. Imbitado rin ang mga kinatawan ng Moro National Liberation Front o MNLF. We will know kung wala pa kaming final list ng kung sino, but there has been an invitation extended to MNLF. Umaasa naman ang Malacanang na makadadalo si Malaysian Prime Minister Najib Razak sa makasaysayang paglagda sa Bangsamoro Peace Agreement. Mismong si Najib ang nagsabi noon na dadalo siya sa naturang paglagda ng kasunduan. Patuloy kasi ang pag-aasikaso ng gobyerno ni Najib dahil sa pagkawala ng Malaysian Airlines MH370. Malaki ang papel na ginampanan ng Malaysia sa peace process. Ang Malaysia ang third-party facilitator sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MILF. The invitation was for Prime Minister Najib to witness the signing as well, but we're still waiting for confirmation. Sa paglagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, inaasahang magiging daan ito para ibayong mapatatag ang political at fiscal autonomy sa Muslim Mindanao sa pagbuo ng bagong Bangsamoro kapalit ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kapag napagtibay, isusumite ang draft ng Bangsamoro Basic Law sa Kongreso. Handa naman ang ehekutibo na makipagtulungan sa Kongreso para sa agarang pagpasa nito. We are hoping that they will be able to finalize everything by March or by April. We need the draft to be submitted to us early so that the process will be, the Bangsamoro Transition Commission will forward it to the Office of the President for further review. Once it is okayed by the OP, we will now submit it to the Congress and the President will certify it as urgent. Hopefully, during the deliberations will take, and as committed already by at least the press statements of Senate President Frank Drilon, hopefully by the end of this year, we will have the Bangsamoro Basic Law enacted. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.